Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong magbigay ng reaksyon doon sa mensahe ni ex-PDEA Agent Morales kay First Lady Liza Araneta Marcos. Itong latest interview ni Maharlika kay Morales, yung inilabas na ni Morales yung CCTV footage na kung saan klaro na yung usapan na tinatakot siya o brinabribe siya para hindi na mag-attend ng hearing. Tinanong siya ni Marlica, ano ang mensahe mo kay First Lady Liza Araneta Marcos? Nako, hindi na nag-isip Diretso. Sabi niya, mananagot ka sa batas. In a very clear, stern, walang takot na mananagot ka sa batas. Wow. Grabe ang taong ito, si Mr. Jonathan Morales, Kalaban niya na ang First Family. Una, ang Pangulo mismo, nag-accuse na sa kanya ng professional liar. Parang jokes box. Kung anong ihulog mo at yun ang gusto mong kantahin, yun ang kantahin niya. Tapos, First Lady, sabi niya, mananagot ka sa batas. Okay. So, ano ang ibig sabihin nito sa pagkatao ni Morales? Palaban na itong si Morales normal lang yung tao na kasi delikado mamamatay siya. Ganon yung usapan sa CCTV. Papatayin yan. Hindi lang sa pwedeng sakit sa puso, yung lahat na ng uri gagawin para manahimik. Palaban pa rin. So, to me, kapuri-puri talaga itong si Jonathan Morales. Kahit ano bang gawing paninira nila sa kanya, tinatawag siyang, una sa PIDEA, yung April 30 hearing, yun ang focus ng PIDEA chief, yung siraan ng kanyang record ng police. But to me, irrelevant yun Granting na totoo may ginawa siyang kalokohan sa pulis. Kaya lang ang issue ngayon at hand is yung yung dokumento, yung leak agents. Na nag-conclude na ang chairman, Senator Bato, na authentic. Ibig sabihin, totoo na may nangyaring civilian informant, lumapit sa PIDEA, na sinasabi ng alleged pa lang, sinasabi ng informant na may politiko, may artista na gumagamit ng illegal substance at may litratong ipinakita. At ito namang si Morales, trabaho lang, inaksyonan niya, may authority to operate, may pre-operation report, pupuntahan na sana, kailang pinatigil. So, nang pinatigil, wala na, stop na. Yung dokumentos, na-folder, na-archive na, wala na, tahimik na sana ang buhay ni Morales, biglang lumabas. So, ang issue, sino ang naglabas sa dokumento? Ngayon, sabi na ng chairman na authentic, nasaan na ngayon yung mga dokumento? At yung politiko na nasasangkot, what if kung natuloy yung casing? What if napatunayan? Kasi allegations, ito, sinabi rin ni Morales na these are all allegations, na ang purpose ng kanyang pre-operation report para i-casing, para malaman kung totoo yung sinasabi ng confidential informant. Hindi naman niya direct na inaakusahan si BBM na yun na nga ang ginawa. Kaya lang, dahil report, aksyonan lang. Ganun lang yun. Kaya ako, naniniwala ko na itong si Agent Morales, trabaho-trabaho lang O ngayon,
sinisiraan na siya na professional liar. That is no bearing of the case. Kung ako pa ang judge, irrelevant yung pagiging professional liar niya nung pulis pa siya. Kasi ang issue at hand is once upon a time, mayroong confidential informant na nagsabi na ang politikong Bongbong Marcos at ang isang artista at iba pa ay gumagamit ng illegal substance. Yun ang issue. So, yun ang sagutin ninyo. So, anong sagot? Tinawanan lang. Mabuti pa yung sagutin sana na, no, it never happened in my life. Ganon sana ang sagot. Mabuti pa si Maricel Soriano sumagot na. Wala akong alam dyan. Wala. Nag-deny na siya. Categorical, no. Hindi ako involved. Ganon ang sagot. Okay lang si Maricel Soriano dahil private individual yun. Kaya tama agree ako yung ginawa ni Senator Bato na hindi na niya tinanong masyado si Maricel. Ang importante, inamin niya na kanya yung unit. So dahil kanya yung unit, it adds credence, lalong nagbigay tibay sa sinasabi ni Morales tungkol sa dokumento kasi totoo talaga na may unit forces sa Rizal Tower ba yun na i-operate sana ng PIDEA. Yun ang issue. So, ngayon, tinatawag niyo siyang professional liar. Bakit? Ito, yung CCTV, it does not speak lies. Sabi nga, picture speaks 1,000 words. Yun, hindi lang picture. Video na kinakausap na papatayin yan. Papatayin yan. Kung ano-ano pa. Klaro. Kung sinungaling pa si Morales, bakit mag-uutos ang isang James Kumar, Eric Santiago, at nabanggit pa ang Lam o Lisa na patahimikin si Morales, huwag paatinin sa May 1 hearing. Wala na. Booking na sila. Kaya ang taong bayan, hindi nyo pwedeng lokohin. Digital age na ngayon . Social media age. Okay lang nung unang panahon na walang social media, pwedeng ganyan. Ngayon ay ang daling kumalat ang informasyon. Salamat at mayroong Maharlika. Ito lahat, pasimuno si Maharlika. Hindi, ang pasimuno, mga puting ahas . Kasi kung walang mga puting ahas, wala ring ma-expose ni Maharlika. Kaya it all started dahil sa mga puting ahas. At ako personally nagpapasalamat sa mga puting ahas at kay Maharlika na walang takot, walang tigil na pagsisiwalat ng kaganapan sa loob ng administrasyong ito. Kaya nalalaman natin. Kaya nagkakaroon ng PIDEA leaks. Kaya nagkakaroon ng extraction sa labas ng bansa. Kaya ang dami ng mga expose ni Maharlika na halos lahat totoo. So, ano ngayon? Mananagot ka sa batas. I agree. Dalawa po ang ating batas. Batas ng tao at batas ng Diyos. So, if they will stay forever in power, itong Marcos, Araneta, Romualdez, so be it. Kasi, yun ang purpose nila, yung charter change. Hanggang 2034 pa sila. So, habang nandyan pa sila, hindi pa sila mananagot. But after that, yun na nga. Tama si Morales, mananagot ka sa batas. In case na hindi sila mapanagot sa batas ng tao, mayroong batas ng Diyos. Yan ang matindi. Okay? Kaya, yung mga taong ganyan na basta-basta na lang magpagurgur, walang takot sa Diyos ang mga yan . Ang buhay, ang pagmamayari niyan ang Diyos. Ang Diyos lang ang may karapatan na bumawi sa buhay ng tao. Kaya, sige lang. Pabayaan lang natin yung mga taong ganyan na walang takot na magpagurgur. Kaya itong si Morales,
nakikita ko sa kanya na nai-surrender niya na ang buhay niya sa Panginoon. Kasi ganyan din ako noon Maraming death threat sa buhay ko nung nasa serbisyo pa ako. Kaya lang dahil nag-ABC na ako yung tinanggap ko ang ebanghelyo ng Panginoong Hesus. Yung A, I accept that I am a sinner. I cannot save myself. B, naniwala ko, believe that the Lord Jesus Christ died and rose again for the forgiveness of my sins. And C, I have committed my life to the Lordship of Jesus Christ. Kaya, anytime, hindi na ako takot mamamatay. At pagdating sa judgment seat of Christ, forgiven ako kasi tapos na pinatawad na ng Panginoong Hesus ang kasalanan ko Kaya, mga kaibigan, habang maaga pa, today is the day of salvation. Tanggapin nyo ang Panginoong Hesus sa inyong buhay as your personal Lord and Savior. At pagdating ng panahon, maliligtas tayo sa paghukom ng Diyos. But sa batas ng tao, pwede kang makaligtas. But, tama, yung kay Morales, itong nakaupo ngayon sa Malacanang, mananagot sila kung hindi man sa batas ng tao, sa batas ng Diyos.